Ang basketball ay hindi lamang isang laro sa Pilipinas, ito ang isa sa mga nagbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa mga kabataan at sa mga mamamayang Pilipino. Sa gitna ng mga walang humpay na laban sa hardcourt, may isang pangalan na sikat at kinikilala bilang isang kampyon sa larangan ng basketball. Isang tagapagdala ng pag-asa at inspirasyon sa lahat ng mga Pinoy. Ito ay walang iba kundi si Jack Tanwan. Sa kanyang kahusayan at talino sa basketball, siya ay itinuturing na isang leon sa loob ng court, na laging handang lapain ang mga kalaban. Isang tao na may puso ng leon, at nagbibigay inspirasyon at tapang, sa mga puso ng libu-libong Pilipino, na sumusuporta sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang sipag at determinasyon, siya ay nagpapatunay na ang mga Pinoy, ay may kakayahang lumaban sa mundo ng basketball, at humarap sa kahit anong laban. Ito mga lods ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at i-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang maikling kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang magaling at tinitingalang manlalaro ng basketball sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Si Edgardo Jack Tanwan, ay isang Pilipinong profesional na basketbolista, sa PBA o Philippine Basketball Association. Siya ay ipinanganak, noong July 23, 1965, sa Davao City. Naglaro si Tanwan ng basketball sa panahon ng kanyang kolehiyo, sa Far Eastern University sa UAAP. Sa Philippine Amateur Basketball League, nakita ni Jack ang aksyon para sa Hope Cigarettes, YCO Shine Masters, at Miescor. Kabilang siya sa pambansang koponan ng Pilipinas, na nag-uwi ng bronze medal, noong 1986 Asian Games, sa Seoul, Korea. Siya ay na-draft ng unang pangkalahatan sa pamamagitan ng newcomer na Pure Foods Hot Dogs, sa 1988 PBA Draft. Siya ay pangunahing nagsilbing backup, kina Ramon Fernandez at Jericho Diniera, noong kanyang rookie year. Sa ilalim ni Coach Baby Dalupan, si Jack Tanwan ay ipinakilala sa 1990 All-Filipino Conference, ngunit hindi pa rin siya masyadong napapansin sa kanyang koponan na Pure Foods, sapagkat limitado lamang ang kanyang pagsabak sa laro, o ito ay may average lamang ng 9 na minuto bawat laro. Sa kalagitnaan sa unang conference ng 1991 PBA season, si Tanwan ay lumipat sa ibang koponan, at ito ay sa Swift Mighty Mites, mula sa Pure Foods, sa pamamagitan ng offer sheet. At dito ay tumaas ang scoring average niya, mula 3.8 points per game, hanggang 11.6 ang outing niya sa Swift. Bago magsimula ang ikalawang komperensya ng 1993 PBA season, si Tanwan ay pinagpalit ni Swift sa Santa Lucia Realtors, para kay Zoldy Realubat. Naglaro si Tanwan bilang backup kay June Limpot, sa Santa Lucia. Bumalik siya sa Pure Foods Hot Dogs noong 1995, at naging journeyman sa sumunod na 2 seasons. Naglaro para sa Pepsi, Mobiline at bumalik din sa Pop Cola. Si Tanwan ay pinagpalit noong huling bahagi ng 1997, sa Alaska Milkmen,
kasama si Kenneth Doremdes, at nakuha niya ang kanyang huling titulo sa PBA sa Milkmen, sa 1997 PBA Governors Cup. Kalaunan ay lumipat siya sa bagong tatag na liga, at ito ay ang MBA o Metropolitan Basketball Association, sa pamamagitan ng Negros Slashers. Si Jack Tanwan ay nagkaroon ng malubhang karamdaman, at ito ay kidney disease, o sakit sa bato. Dahil dito ay labas-masok siya sa hospital. Siya ay pumanaw, noong April 4, 2002, dahil sa mga komplikasyong dulot ng kidney disease. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.